Poco M8s. Eto guys, yung pinakabago ng Poco ngayon na tahimik lang nilang nirelease. Parang sinasabi nila na swerte na lang yung makakabili nito dahil nga hindi natin to i-announce. Walang hype, walang promotion or ads. Bigla na lang nagkaroon sa Shopee. Kaya naman in-order ko to and nabili ko siya sa kanyang 8256 gig sa halagang 10,000 plus. And let me tell you, napaka-interesting nitong phone na to. Hindi ko ina-expect guys, pero maganda pala siya sa kanyang camera. Napaka-sharp, napaka-natural. Malaki na rin yung kanyang battery na 7,000 mAh. And Snapdragon na rin yung kanyang processor. Tapos AMOLED plus 144Hz pa. O diba, 10,000 pesos, meron ka ng 5G na maganda pagdating sa specs. Ano pa bang meron dito? Well, pag-uusapan natin yan lahat dahil nga magkaroon na full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTN TV. Na kung gusto nyo namang ipag-giveaway natin itong phone ito for the month of May, will definitely just comment down below. Tingnan natin kung worth it nga bang ipamigay. Ngayon, dito naman sa unboxing guys, eto yung makukuha mo. Unang-una, meron na tayong jelly case na color gray, mga paperwork, SIM ejector pin, USB A to Type-C na cable, and lastly, yung kanyang 33 watts fast charging brick. Tapos syempre, eto yung smartphone. Hindi naman mawawala yan. Alangan naman walang smartphone yung box. But yes, for me, kompletong-kompleto ka na. Wala ka nang dapat bilhin, except na lang tempered glass. Wala siyang tempered glass. Pero yung iba, meron. But yes, understandable naman yon. Birang-bira lang yung mangyari. And kung nangyayari man yon, it's more on the phone na merong curved display, kaya wala siyang kasamang tempered glass. Now, let's talk about the build quality of this phone. Kitang-kita nyo naman, di ba? Sobrang daming nangyayari dito sa kanya likod. Nagmumukha siyang tiles. Napakagandang tiles. Nag-iiba-iba yung design niya. Depende sa lighting condition. And yung kanyang camera module dito is ibang-iba compared sa other Poco M8 na series. Dahil nga sila, merong mga bilog dito. Eto naman, rectangle shape. We have two cameras at the back. Etong pangatlo ay design lang. Tapos meron nakalagay dito na innovative camera. Innovative ba talaga to? Well, tingnan natin mamaya. Oh, by the way, meron kang two options sa kanyang colors. Either this white or meron ding black. So far, nagustuhan ko naman etong white version niya. Hindi siya dumihin and lahat ng mga fingerprints and smudges hindi mo talaga makikita. Legit, kahit na hindi mo to gamitan ng case, magiging malinis pa rin siyang tingnan at the end of the day. Ngayon, ano bang build nito? Mukha siyang glass, diba? Pero guys, pagdating dito, eto ay merong plastic back, plastic frame, and glass front lamang. So, wala talaga siyang anything na special when it comes to its build quality. Yung feature lang talaga nito is meron na siyang IP64 water and dust resistance, which is, again, hindi masyadong special. Pero, para sa mga riders natin dyan na palagi naulanan, okay na to guys. Hindi na siya masisira pagdating sa mga splashes or natapunan ng coke. Walang problema to. Pero, huwag na huwag nyo tong ilulubog. Kapag ilulubog mo to, finish ka na. Now, when it comes to its buttons and ports, dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers, and yung kanyang power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is merong hybrid SIM card slot. So, pwede tayong maglagay ng either 2 SIM card or 1 SIM card plus 1 SD card kung nakukulangan ka sa storage. Dito naman sa top, nakalagay yung kanyang IR blaster. Yes, wala na po siyang another speaker dito. So, single pharynx speaker lang ang phone na to. Tapos, makakaabot po siya ng up to 200% volume. But for me, hindi po siya masyadong okay compared sa mga other smartphones na meron pa ring 2 speakers. So, medyo downgrade to compared sa Poco M8 5G. Meron na yung 2 speaker. Eto, single lang. So far guys, medyo nalalakyan na ako dito sa phone na to. But, pagdating sa kanyang build, meron ka ng premium smartphone na merong kabigatan. Dahil nga mostly, kapag napaka-cheap or napaka-pangit ng build, sobrang gaan or sobrang plasticky hawakan. Pero eto guys, hindi naman siya masyadong ganon. So, I would say na okay pa rin ako dito sa kanyang build, even though hindi talaga siya ganun ka fully packed pagdating sa kanyang features. Now, let's talk about the display of this phone. So, first of all guys, sasabihin ko sa inyo, hindi po siya upgrade compared sa Poco M8 5G. Pero, eto ay mas malaki because it has 6.9-inch AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution, 144Hz refresh rate, and up to 850 nits pagdating sa kanyang peak brightness. Now, unang-una, hindi ko na-expect
effect yung nakikita ko dito sa phone na to. Dahil nga, parang medyo downgrade siya pagdating sa personal compared sa specs. Because minsan lang mangyari na AMOLED display tapos 850 nits lang pagdating sa kanyang peak brightness. And also, kung makikita nyo naman yung kanyang mga bezels dito, medyo makapal din, especially at the bottom part. So, bakit pa ginawang AMOLED tapos makapal pa rin yung bezels and hindi naman gaano ka-bright? Although, nagustuhan ko yung kanyang laki dahil nga, alam naman natin, marami sa inyo gusto yung malaki tapos mabilis. And makukuha mo na yan with this phone dahil nga 6.9 inch tapos 144Hz. Perfect na to sa panonood ng mga movies and videos. Mas immersive talaga siya compared sa mga smaller smartphone. And when it comes to the speed naman, napaka-smooth, napakabilis ng kanyang refresh rate. So pagdating sa scrolling sa Facebook, TikTok, YouTube, wala na tong problema guys. The only problem na talaga for me pagdating dito sa kanyang display is the lack of brightness. Dahil nga kapag nilagay mo to sa araw, di ba, hindi mo na siya masyadong makikita. Pero kapag nasa indoor ka lang naman, okay pa rin yung kanyang display. Kaso lang, medyo downgrade to compared sa Poco M8 5G na meron ng up to 3,200 nits peak brightness. Even though, mas malaki yung kanyang refresh rate dahil nga 144Hz to, yun naman 120Hz lang. So kung yung laki and bilis lang naman yung hanap mo, hindi ka masyadong maarte pagdating sa bezels or brightness, well, magiging okay ka na dito. Pero kung naghahanap ka talaga ng best display for its price, this is not it. Now, let's talk about the performance of this phone. Unang-una guys, ito ay nag-run ng Android 15 with HyperOS 2. Now, unlike the Poco M8 5G and the other, ito guys ay walang sinabi or walang promise na security update. Si Poco M8 5G kasi meron ng up to 4 major Android updates. Ito naman, wala silang sinabi guys. So, tsamba-tsamba lang to. Depende na sa mood nila. Ngayon, sa kanyang processor naman, medyo downgrade as well. With the Snapdragon 6S Gen 3, octa-core CPU up to 2.3 GHz, and Adreno naman pagdating sa kanyang GPU, mas mahina talaga to compared sa Poco M8 5G na meron ng Snapdragon 6 Gen 3. Walang S. Eto guys, merong S, which means slower. Sabihin na lang natin ganun. But yes, sa Antutu benchmark, nakakuha to ng 660,000. And for me, unlike the other Poco phones na performance talaga yung priority, eto guys, hindi. Sakto lang to guys for its price. Marami pang mas overpriced dito. So, sabihin na natin nasa gitna siya. Hindi siya one of the best. Dahil nga, again, meron pang 4G na 10,000 to 11,000 pesos. So, okay na rin to. Now, meron na din tong UFS 2.2. That is why pagdating sa pag-open ng apps and games, mabilis na rin. Hindi po siya kasing bagal ng mga smartphone na merong eMMC. Napakalayo ng difference. Ngayon, tinest ko naman to sa iba't ibang mga games na gusto natin, which is yung Mobile Legends, Call of Duty, and Hawk. Dito sa Mobile Legends guys, meron na po siyang Ultra Graphics with super refresh rate, and as you can see, napaka-smooth, napakadaling gamitin, and okay na talaga to pagdating sa Mobile Legends. So sa mga player ng Mobile Legends dyan, I think magugustuhan nyo to guys dahil nga tatagal talaga ka sa paglaro dahil ang laki ng battery. But yes, wala akong na-experience ng mga lags or frame drops dito. Hindi naman talaga kasi kabigatan si Mobile Legends, and same lang sila dito kay Honor of Kings, which is meron po siyang Ultra Graphics with high FPS, and so far wala talagang naging problema dito sa Honor of Kings. Playable, napaka-smooth, and marirecommend ko na siya kung gusto nyong maglaro niyan dito sa phone na to. Dito naman sa Call of Duty, you can get up to max frame rate with medium graphics, and so far napaka-playable, napakabilis ng paglaro dito sa Call of Duty. Wala talaga siyang mga lags or frame drops. Although, pagdating sa homepage, medyo merong times na nalaglo-loading siya, especially sa una talaga. Like yung pagka-setup mo pa lang, ganun talaga, meron talagang times na lag yung mga cellphone natin, especially pagkatapos nating i-set up. So, give it a few days and magiging okay naman siya when it comes to playing games, loading sa mga apps, mas magiging mabilis na yung inyong mga smartphone. And so far, okay na ako dito kay Poco M8s. Pero, kung gusto mo talaga yung mas better when it comes to performance, like nagbabalak ka talagang maging gamer, well, at least try to get the Poco M8 5G. Dahil nga, even though mas mura to guys, konting-konti na lang yung difference nila ng Poco M8 5G. So, kung gusto mo talaga na mas pang gaming, go with the Poco M8 5G. Now, let's talk about the battery of this phone. Eto guys, ay meron ng napakalaking 7,000 mAh of battery, which is napaka-true talaga dahil nga ang taba niya. Medyo mataba talaga siya guys. Kita nyo naman. Tapos, nagsusupport na siya ng 33 watts, which is hindi ganun kabilis, and 18 watts reverse wire charging. So, kung meron kang other phones, tapos na-lowbat yun, pwede mo tong gamitin as a power bank. Diba? Ang cool lang na halos lahat ng mga bagong release na smartphone ngayon meron ng ganitong feature. But yes, reverse wire charging plus 33 watts of fast charging. I guess mapapatawad ko na yung 33 watts niya. Meron namang mga ganito
ganitong smartphone ngayon. Pero kung sasabihin napakasulit or napaka-okay for its price, hell no. Hindi siya nasa ganong stage. Normal lang to guys. Hindi to super impressive. Dahil sa pag-charge ko nito, from 0 to 100%, umabot ako ng around 1 hour and 35 minutes. So, medyo mahaba-haba talaga. And yes, okay siya pagdating sa pagiging makunat. Pero pagdating sa charging, sucks lang. Normal lang talaga to. And hindi siya dapat ipagmalaki. And eto na nga, pag-usapan naman natin yung isa sa mga special thing na na-found out ko dito sa phone na to, which is yung kanyang camera. Yes, hindi ko talaga in-expect to guys. Pagkabasa ko pa lang sa kanyang specs, like before ordering, akala ko talaga mas pangit na siya compared sa Poco M8 5G dahil nga same sila na mayroong 50MP sa likod tapos auxiliary lens. And sa selfie camera naman bumaba dahil nga from 20MP sa Poco M8 5G, eto naging 8MP na lang. So akala ko talaga, uy, pumangit, sayang. Pero when it comes to the result, dito na. Yeah, boy. Kung makikita nyo naman, sobrang ganda, sobrang natural ng kanyang mga camera results dito guys. Napaka true to life ng colors ko dito. Gandang ganda talaga ako na parang mapapasabi ako na iPhone ba to? Yes, ganon yung parang impression ko when it comes to the camera of this phone dahil nga okay na okay talaga yung kanyang color accuracy. Pagdating naman sa saturation and pagiging vibrant ng result, tamang-tama rin po siya dahil nga maganda yung image processing niya. So, medyo pangit pa siya pag kumukuha ka pa ng photo. Pero pagkatapos niyang i-process, nagiging mas maganda, mas natural, and mas appealing talagang tingnan. So, when it comes to uploading photos sa inyong mga social media, okay na to guys. Pang picture-picture. I'm telling you, napaka-underrated niya. Even sa kanyang selfie camera nga, hindi ako nag-expect na 8MP pero ganito ka-sharp, ganito ka-color accurate, and okay na okay talaga siya. Legit. So, I would tell you na it's one of the best pagdating dito sa kanyang presyo. Makakakompete na po siya dito kay Tecno Camon 50. I would say na kung wala tong wide camera, panalong panalo talaga to. But yes, meron siyang ultra wide. Eto naman, wala. So, yun lang. Kung meron sana tong ultra wide, okay na talaga sana to when it comes to its camera. Sayang lang po ko, hindi mo pa kinumpleto. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang video quality. Unfortunately guys, ito ay makakakuha lamang up to 1080p at 30fps. Even 60fps man lang, wala siya dito sa 1080p niya. And ngayon, papakita ko naman sa inyo. Try natin. So this is the video quality of the Poco M8s. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. So, eto naman guys, yung selfie video niya, 1080p at 30fps pa rin. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. So far guys, okay naman ako dito sa mga nakikita kong results sa kanyang mga video quality, especially yung kanyang selfie. Medyo surprising talaga to. Parang nakakapogi and nakaka-fresh tingnan yung mukha mo dito sa kanyang selfie camera. Sa back camera naman, medyo naging less saturated na yung kanyang result. Parang kulang sa color. But yes, video quality wise, this is not the best nor one of the best. Dahil nga, hindi talaga siya same sa kanyang photo result na saturated, punong-puno ng kulay. Dito guys, medyo nakukulangan ako sa kanyang color saturation. Parang medyo dry, medyo cool. And yes, when it comes to the camera overall, impressed na impressed ako when it comes to its photo quality. Tapos, medyo decent lang siya when it comes to its video quality. Medyo kulang nga, wala pa siyang 60fps. Yun lang. Now, overall, recommended ko ba etong si Poco M8s 5G? Well, ganito lang yan guys. Kapag makukuha mo to sa presyong nakuha ko, which is around 10,500 plus sa kanyang 8256GB, okay na siya dahil nga nagmahal na si Poco M8, Poco M8 Pro. Nagmahal na sila lahat. Pero kung around 11,000, 12,000 mo pa siyang makukuha, bumili ka na lang ng M8. Medyo malapit na talaga sa presyo niya yun. Now, kung willing ka naman na lesser storage or lesser RAM lang, nasa around 9,000 pesos plus yung target mo kung okay ka na sa kanyang 6128GB na version. And magagawa nyo naman yun guys. Mas mababa pa nga siguro kapag mayroong major sale tapos click nyo na lang yung link dyan sa baba. Dahil nga kapag click nyo yan, yung ilalagay ko sa description box, mas makakales pa kayo with the YouTube voucher. Dahil nga, merong collaboration si YouTube tapos Shopee and Lazada rin. Hindi lang Shopee So kapag dyan kayo bumili, meron kayong big voucher and in that way, makakabili kayo ng mas mura. So yun na naman para sa akin. I hope na nag-enjoy kayo dito sa video na to. And again, kung wala naman kayong pambili guys, tingnan na lang natin kung ipapamigay ko etong phone to. Comment na lang kayo dyan. Nagbabasa naman ako So that's it. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.